Hindi ko na naabutan si Ate Betty sa university. Nakagraduate na kasi siya nung pumasok ako bilang freshman. Kaya ang kwentong ito ay ipinasa lang sa akin ng mga seniors ko dahil isa daw ito sa pinakakilalang kwento sa department namin. Sa isang university sa Manila ito nangyari. Ang kurso ni Ate Betty noon ay music education. Sa mga di nakakaalam, ay oo, may kursong ganito. Performance o music education ang pagpipilian mo. Balik na tayo sa kwento. Tulad ko, voice major si Ate Betty. Soprano din siya. Isa siya sa mga malalakas kumanta at noong panahon na iyon ay officer na din ng Glee Club. Hindi na nasabi sa akin ang posisyon niya, ngunit ito din ang dahilan kaya lagi siyang may mga ekstrang gawain. Kilala si Ate Betty na masipag mag-practice at kahit hindi na school hours ay nagpapa-reserve pa siya ng studio upang makapag-practice. Malakas ang loob niya dahil sa dormitory siya ng university na uwi. Ipinaalam pa niya na payagan siya mag-practice hanggang 10 p.m. kahit ang curfew ng dorm ay 9 p.m. Pinayagan naman siya ng university kaya sinamantala niya ito at gabi-gabi nagpa-practice. Hirap kasi sa kurso namin ay sabay ang ACADS at music subjects, kaya doble kayod. Sa gabi lang nahanap ni Ate Betty ang oras para makapag-focus sa pagkanta. Madaming studio sa department. Si Ate Betty ay laging nagpapa-reserve sa Studio 6 or 7. Ngunit sa araw na iyon ay parehong hindi available ang mga studio. Ang isa ay sira ang electric fan. Ang isa naman ay ibinigay muna sa isang masteral student na magpa-practice din hanggang 8 p.m. Kung tutuusin ay ang mga nasabing studio ang may pinakamaaayos na piano, kaya medyo pinag-aagawan nga ito. Siyempre nadismaya si Ate Betty, ngunit hindi dapat masira ang kanyang schedule sa pag-practice. Doon siya nilagay sa Studio 10 na nasa kabilang corridor pa. Maayos din naman dito. Kaya nung 6 p.m. na ay dumiretso na dito si Ate Betty at nagsimula. Mula sa vocal warm-ups at exercises hanggang sa mga piyesa ay walang kupas ang pagkanta ni Ate Betty. Madalas ay hindi niya napapansin ang oras. Napatigil siya bigla nang may kumatok bigla sa pinto ng studio niya. Si Sir Albert pala, ang masteral student. Pumasok ito at kumaway sa kanya. "Betty, sipag talaga." Bati nito. "Ay, Sir Albert, hindi naman po." "Tapos na ako uuwi na rin. Hindi ka pa ba titigil dyan?" Biro nito kay Ate Betty. "Naku sir, hanggang 10 pa ako. Kailangan Sagot ni Ate Betty. "Wow! Ay sige, nag-practice lang ako kasi maaga natapos klase kanina. Sayang oras O siya, di na kita iistorbohin pa." Paalam nito kay Ate Betty. Kaya pala. Sige sir, ingat po." Bati pabalik ni Ate Betty.
Huminga ng malalim muna si Ate Betty at uminom ng tubig. Di niya namalayan na 2 oras na pala siyang kumakanta. Sa di kalakihang glass window ng studio ay napapansin niya na padaan-daan na si Manong Vic, ang janitor na assigned sa department. Nagsasara na kasi ng mga ilaw at nagche-check ng mga bukas pang aircon. Laging ganon ang senaryo pag ganoong oras na. Makalipas ang kaunting minuto ay nagsimula na muli kumanta si Ate Betty. Sa oras na iyon ay may napapansin siya sa gilid ng kanyang paningin, sa glass window ng studio. Tila mabagal masyado ang kilos. Nagpatuloy pa rin siya. Ngunit siya ay kinikilabutan na dahil ang figura na ito ay tila tumigil na mismo sa glass window ng studio niya. Nanginginig na si Ate Betty at naiiyak na. Hindi talaga umaalis ang figura sa bintana. Hindi na niya natiis na di tumingin. Nagsisi siya. Ang figura ay nakasuot ng damit pang pari at ang pinaka-ikinatakot niya ay wala itong ulo. Sumigaw ng sobrang lakas si Ate Betty. Napaupo siya sa takot at tumili ng tumili hanggang sa narinig niya ang boses ni Manong Vic. Dali-dali niyang tiningnan ang bintana. Wala na ang figura. Nagmadali siya kunin ang mga gamit niya at agad na umalis sa studio. Nagpasama siya kay Manong Vic hanggang entrance ng dorm sa takot. Nagpasalamat siya dito dahil kung di siya nito pinuntahan ay malamang hinimatay na lamang siya sa Studio 10 kakasigaw. Mula noon ay di na talaga pumayag si Ate Betty mabigyan ng studio sa koridor na iyon at madalas na din siyang naghahanap ng kasama mag-practice para maiwasan ang mga ganoong pangyayari. Kumusta mga katakot? Ako nga pala si Creek. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Kung hindi nakakaabala ay paki-click na lang ng like at subscribe button. I-follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Hanggang sa muli!